Niluto umano ang bidding ng Makati City Hall Building 2. Ito ang inamin ng dating opisyal ng lungsod sa pagdinig ng Senado sa umano'y overpriced na parking building. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Inamin ng bagong lutang na witness sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2 na may anomalya sa bidding hindi lang para sa nasabing proyekto pero maging sa iba pang infrastructure projects ng Makati City. Sa ika-4 na investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee, inamin ni Engineer Mario Hechanova, dating Vice Chairperson ng Bids and Awards Committee ng Makati, luto ang lahat ng bidding para sa mga infra projects ng lungsod. Ito'y alinsunod sa utos umano ni dating Mayor at ngayoy Vice President Jejo Marbinay na laging ipanalo ang Hillmarks Construction Company kapalit ng 200,000 pesos na allowance kada buwan. Bago ho ipabid itong project na to, ipinatawag ho ako ng city engineer namin. Pinapunta ako sa kanyang opisina at sabi sa akin Mario, gaya ng dati, alam mo na kung sino ang dapat manalo sa project na ito. So sino daw po ang kailangan manalo sa project na yan? Sinabi niya sa akin na maliwanag po yun na kailangan manalo sa project na to, yung Hillmarks Construction. Walang kaduda-duda na alam nila ito. Meron ba nag-question man lang ng bakit ganito? Walang ganon. Wala po akong matandaan na may nag-question ni isa sa amin. Dahil kalakaran na ho namin sa Makati yan. Ganyan ho talaga yung ginagawa namin. So sa madaling salita, lahat ng bidding sa Makati ay niluluto ninyo para may manalong favored contractor? Totoo po sir. Lahat po, luto po yan. Lumalabas na paboritong construction company ng Makati ang Hillmarks. Maliban kasi sa pagpapatayo ng Makati City Hall 2, sila rin ang nanalong bidder sa Ospital ng Makati, University of Makati at Makati City Hall. Itinanggi ito ng representative ng Hillmarks. Ayon kay Attorney Rogelio Peg, Assistant Vice President for Legal Matters, dumaan sa tamang proseso ang kanilang bidding para sa kanilang mga proyekto sa Makati. Sinasabi kasi kanina ni Engineer Hechanova na lahat daw ay luto, no, sa kung tungkol sa mga bidding, sa mga projects sa Makati. Totoo ba ito? Ang totoo po niyan, except for a few projects in the private sector, lahat po ng mga kontrata na na-award sa Hillmarks, mapa-private man o sa gobyerno, lahat po yan ay dumadaan po sa competitive public bidding po. Ngunit nang tanungin na kung bakit umabot sa 2.3 billion pesos ang nagastos para sa Makati City Hall 2, bigo si Peg na sagutin ito. Magkano ang pundasyon nun? Total structural and then yung pundasyon. For now, we do not have. Why don't you have it? You're the contractor and you already admitted to me a while ago that kayo bumuo ng structure nun. You cannot give your office a call? Are you really cooperating with this committee or not? Or is it true na pag nilabas nyo kasi yung presyo, makikita na ganun din na yung pundasyon nun, pero times 3 yung sa parking building? Hindi ba, sir? We'll provide you the data, Your Honor. No, why don't you call your office now and get it? It's readily available. Wala ba kayong text messaging? It's not readily available, Your Honor. Ano mang klaseng opisina ninyo? Nakulangan din si Senator Coco Pimentel ang tumatayong chairperson ng Blue Ribbon Subcommittee sa mga naging sagot ni Peg. Kaya't sa susunod na hearing, pinapadalo na ng komite sila Engineer Efren Canlas, ang chairman of the board, gayon din si Engineer Robert Henson, ang presidente ng Hillmarks. Samantala, pinuna naman ni Senator Nancy Binay ang mala-telenovela na hearing. Aniya halatang bias o hindi patas sila Senators Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes IV. Ang tono ng isang senador, pag hindi ko gusto yung sinasabi mo, kakasuhan ko kayo, kasama kayo dun sa kaso kasi nagsisinungaling kayo. 'Di ba? Pero pag yung sagot naaayon dun sa gusto niyang marinig, bibigyan namin kayo ng bodyguard, i-enroll namin kayo sa witness protection program. So makikita mo talaga yung bias doon sa hearing Formal na iimbitahan ng komite si Vice President Binay pagkatapos ng isa pang hearing sa September 11. Paliwanag ni Pimentel, hindi nila sinabay ang pag-imbita kay Binay sa kanilang mga resource persons dahil matatagalan lang sila sa pagdinig. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.